Hi, magandang araw. Si Miss Jen po ulit ito at nandito po tayo sa ating paboritong tambayan, ang ating bagong-bago na tahanan, mga kwento ni Miss J. At ngayon po ay isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. Hi po kay Kristen Solana, also to Evelyn Puerto, also to Josahan Bercasio, and kay Miss Joanne G. Ayan, sobrang kilig daw po ng mga kwento. Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ngayon nga, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. At eto po ang kwentong pag-ibig ni Tala at ni Kylos. Kaya naman, kung handa na kayo, ay tumutok na. Nung bata pa si Tala Katapang, isa sa mga pangarap niya ay magkaroon ng pakpak, kagaya ng paborito niyang Disney character na si Tinkerbell. 27 anyos na sa kasalukuyan si Tala. At ngayong gabi, natupad na ang isa sa mga pangarap niya, ang magkaroon sa wakas ng isang pares ng pakpak. Grabe, dream come true talaga to. Nagkapakpak nga, pero gawa naman sa trash bag at sanga ng kakawate. Mapaklang sabi ng dalaga habang nakaangat ang mga paa sa lupa. Para siyang sako ng basura na nakasabit ng mga sandaling yun sa puno ng sampalok. Huwag kang magreklamo dyan, tandaan mo, idea mo to. Wika pa ng pinsan niyang si Tamara na nakatago sa likod ng bougainvillea. Hila-hila ang lubid na nakatali sa bewang ni Tala. Correct. At ikaw din yung nag-offer na maging main character tonight, 'di ba? Kaya simulan mo na yung acting mo. Aswangin mo na yung lalaki dyan sa lumang bahay. Singit pa ng isa pa niyang pinsan na si Tori. Nakagaya ni Tamara, ay mahigpit ding nakahawak sa lubid. Napatutok ang mga mata ni Tala sa dalawang palapag na ancestral house ng angkan nila. Mula sa kinaroroonan, may nauulinigan siyang ingay sa hapagkainan. Sigurado si Tala na yon ang lalaking dumating kahapon, ang Manilenyong buyer ng compound na mga Katapang. At yon ang misyon nilang magpipinsan ng gabing yon. Ang takutin ang lalaki para hindi na ituloy ang pagbili sa kanilang property. Fine, eto na. Wika niya, tsaka malakas na tumikhim at isinuot ang peking mga pangil na binili pa niya sa Shopee. Wak, wak! Aw! Aw! Ay tanga! Ang usapan manananggal, hindi Shih Tzu na may rabies. Reklamo pa ni Tamara. Ayusin mo naman, Tala. Kahit mga paslit hindi matatakot sa ginagawa mo eh. Dagdag pa ni Tori na halatang nahihirapan na sa paghila sa lubid. Ay, ang dami niyong reklamo ah. Kayo na lang kaya yung lumambitin dito. Akala niyo madali itong ginagawa ko. Akala mo rin ba madali itong ginagawa namin? 5'4" lang yung height mo pero ang bigat-bigat mo. Para kaming humahatak ng drum ng semento. Oo na, leche. Sinenyasan na ni Tala ang mga pinsan. Sa isang malakas na hila, mas umangat pa siya at naramdaman ang pagdampi ng malamig na hangin sa loob ng suot na puting bestida. May mga mansa yun ng ketchup at putik sa harapang bahagi. Bumilang ng 3 sa isip ni Tala bago muling gumawa ng nakakakilabot na ingay habang ikinakampay ang mga pakpak. Krrr, krrr. Lalaking dayuhan, umalis ka sa bayan namin kung ayaw mong kainin ko yung puso mo. Aw! Napatigil si Tala at napatingin sa itaas. May narinig siyang ingay doon. Yung tunog na parang napupunit na tela. Tamara, Tori, tama na yung kakahila. Yung lubid na pipigtas na. Nauwi sa hiyaw ang litanya ni Tala nang tuluyan ang napatid ang lubid. Malakas na lumagapak ang manananggal sa matigas na lupa. Una ang muka, ang kaliwang pakpak niya, nabali. Ang wig niyang buhaghag, bumaliktad. At ang peke niyang pangil ay tumilapon sa unahan. Aray ko! Mga walang hiya kayo! Yung gilagid ko dumudugo na! Naiiyak niyang sabi habang sapo ang kanyang bibig. Sa kabila ng mga kirot na umatake sa kanya, nagawa niyang gumapang sa lupa upang kunin ang peking pangil.
subalit isang maputi at mahabang paa ang bigla na lamang sumipa nun papunta sa damuhan. I've been listening to your beaker with your accompanies for the last 10 minutes. And akala ko I'm being disturbed by a dog in heat. But it's you, huh? What exactly are you supposed to be? Isang higanteng panike? Lamok na dengue? O isang babaeng papansin at sintu-sinto? Wika ng malamig na boses sa harapan ni Tala. Natigilan siya. Ang kanyang dugo ang uso ay bahagyang nakaawang habang tinitingala ang malaking aninong nakatunghay sa kanya ng mga sandaling yun. Subalit hindi yun basta anino lang. Si Kylo San Martino ito. Ang lalaking nais nilang palayasin sa lugar na yun. Aswang ako! Ako yung sikat na manananggal sa sampalok ng Barangay Tusok. Lisanin mo ang bayan namin. Kung ayaw mong lapain ko yung atay mo at puso! Sigaw niya dito, pero kulang yun sa tapang. Aswang? No, you're not. You are a trespasser dressed like a pulube. And the only thing you're eating tonight is the dirt on my lawn. Get up. You're coming with me. Saan tayo pupunta? To the authorities. Sigurado ako na matutuwa silang makilala ang maalamat na manananggal sa Barangay Tusok. Huy, anong authorities? Tumayo si Tala at 2 beses na humakbang papaatras. Subalit tumama ang likod at pakpak niya sa katawan ng puno ng sampalok. At bago pa man siya makasibat, dinakma siya ng dayuhan sa siko at kinaladkad palayo. Sandali lang! Bitawan mo ako, dayuhan! Hindi mo ba alam na bawal hawakan yung isang aswang? Tatamaan ka ng sumpa! Tamara! Tori! Tulungan niyo ako! Ngunit tanging huni lamang ng mga kuliglig at ang papalayong yabag ng mga pinsan niyang traidor ang sumagot sa kanya. Aray! Wait lang naman! Mababalian ako! Yung braso ko! Yung pakpak ko nabubutas na! Lilipad pa ako mamaya pabalik sa puno ko! Your wings are already trash, Miss Manananggal. At hindi ka babalik sa puno, sa kuweba, o sa ilalim ng lupa. You're sleeping behind bars tonight. I'm turning you over for trespassing and public disturbance. Nagpupumiglas at sumisigaw pa rin si Tala hanggang mahila siya ng lalaki palabas ng compound. Tumawid sila ng kalsada at ilang sandali lang natanaw na nila ang barangay hall katabi ng maliit na chapel. Nakita nila ang kura paruko na si Father Seb. Kakalabas lang ng pintuan. May hawak na timba at tila magdidilig ng mga halaman sa labas. Iho, ano yung hawak mo? Naguguluhan itong tanong. Pinagmamasdan si Tala. Mula sa wig niyang sabog-sabog, sa mukha niyang may bahid ng uling, sa nguso niyang may dugo, hanggang sa mga pakpak niyang nagkabali-bali na. Good evening, Father. Holy water po ba yung laman ng timba niyo? Tanong pa ni Kylos. Ha? Hindi. Ito ay... Bago pa man matapos ni Father Seb ang sasabihin, kinuha na ng lalaki ang timba at ibinuhos kay Tala ang laman nun. Napaubo siya. Ang kanyang pakpak ay tuluyan ng bumagsak sa lupa. Peh! Wisit ka! Ano tong binuhos mo sa akin? Bakit ang panghi? Holy water. Aswang ka, 'di ba? Kailangan mo yan para mawala yung sumpa mo. Iho! Bakit mo naman ibinuhos sa kasama mo yan? Hindi yan timba. Arinola yan. Ay putya, Harinola! Hayop ka, pinaliguan mo ko ng panis na ihi! Sigaw pa ni Tala. Napaluhod na siya sa lupa. At doon, sunod-sunod na dumuwal. Marahil ay narinig ng mga tao sa loob ng barangay hall ang kanilang ingay. Isa-isang lumabas ang mga yon at napatakip ng ilong nang masinghot ang karumal-dumal na amoy ni Tala. Ano nangyayari dito? Tanong ng kapitan ng barangay na si Cap Willie. Good evening. You must be the barangay captain. I am Kylos San Martino. Kasalukuyan akong nakatira sa Katapang compound and I'm here to report this woman. Nahuli kong nakasabit sa puno, ginagambala ang katahimikan ng gabi ko. Doon tayo sa loob para mapag-usapan natin to ng mas maayos. Miyong, kumuha ka nga ng tuwalya at ibigay mo dito sa kasama ni Mr. San Martino. Ano bang nangyari dyan at ganyan yung amoy? Nag-swimming ba yan sa septic tank? Dumuduwal pa rin si Tala nang bitbitin siya ni Kylos papasok sa barangay hall at paupuin sa harap ng mesa ni Cap Willie. Anong pangalan mo, Iha? Totoo ba na nakasabit ka sa puno ni Mr. San Martino? Puno niya? Cap, puno namin yun. Ang lolo ko yung nagtanim nun.
Teka lang muna. Ang sabi mo, Mr. San Martino, doon ka nakatira ngayon sa bahay ng mga katapang. At ikaw, Iha, apo ka kamo ng nagtanim ng puno. Humina ang boses ni Kap Willie tsaka pinagmasdan ng maigi si Tala. Maria Tala Katapang, ikaw ba yan? Yung apo ng dating barangay captain na si Diosdado Katapang. Yes po, ako po si Tala, Kap. Gawan po ninyo ako ng formal complaint. Magrereklamo din ako. Tignan nyo, Kap. Dumudugo yung gilagid ko. Dumugo yan dahil bumagsak ka sa lupa matapos mapigtas yung lubid na nakatali sa bewang mo, Miss Katapang. And go ahead. File the case. I don't care. Pero isipin mo kung anong sasabihin mo sa judge. Kung bakit may low budget manananggal sa property ko. Mr. San Martino, baka pwedeng pag-usapan na lang muna natin dito. Mahabang proseso kung dadalhin pa natin sa presinto o sa hukom. I don't want to talk, Cap. I want results. I have online meetings tomorrow at kailangan ko ng katahimikan. If you can't file case tonight, then keep her here. Baka bumalik pa yan sa compound at gumawa na naman ng gulo. Tumayo na si Kylus, dumukot ng pitaka sa bulsa at ibinagsak sa kandungan ni Tala ang nakatuping 500 piso. Pambili mo ng sabon at shampoo. Keep the change. Yun lang at naglakad na ito palabas ng barangay hall. Narinig mo si Mr. San Martino, Tala. Dito ka na muna. Magpapadala din ako ng tanod sa inyo para ipaalam na nandito ka. Kapwag ho, mapapatay ako ni Tia Melba kapag nalaman niyang nandito ako. O Sasa, bukas ka na umuwi. Pero maligo ka na muna, Iha. Miyong, bilhan mo ng sabon at shampoo to sa labas. Dumaan ka na rin sa ukay-ukay ni Lydia. Hanapan niyo muna ng masusuot kahit duster basta malinis. Tumayo si Kap Willie at iginiya siya papunta sa banyo ng barangay hall. At ang mga tanod na naiwan sa tapat ng mesa, tuluyan ng humagalpak ng tawa ng maglaho sa paningin ng mga ito si Tala Katapang. Ang kawawang manananggal na nabindisyo na ng ihi ni Father Seb. Magdamag ngang nanatili si Tala sa barangay hall. Suot ang pulang duster na amoy mothballs. Pagsapit ng bukang liwayway, nagpaalam na siya sa mga tanod at lulugulugong bumalik sa boarding house ng kanilang Tia Melba. Ang panganay sa magkakapatid na Katapang at siyang pasimuno ng pagbebenta ng property nila sa aroganting Kylus na yun. Umasi mamukha ni Tala nang maalala ang mga traidor niyang pinsan, kaya agad niyang sinugod ang kwartong tinutuluyan ng dalawa. Hoy mga hudas! Bakit niyo ko iniwan sa gitna ng dilubyo ha? Alam niyo ba kung anong nangyari sa akin? Napahinto si Tala nang masinghot ang pinaghalong amoy ng rubbing alcohol at betadine. Tala! OMG, buhay ka! Hindi ka ginawang giniling ng lalaking dayuhan! Bungad sa kanya ni Tori. Anyari sa isang yan? Ako ang nahulog sa puno pero bakit siya yung nalamog? Tanong niya na ang tinutukoy ay si Tamara. Nakahilata sa kama. May plaster sa noo at puro sugat ang mga braso at binti. Ay nako, babalikan ka sana namin nung narealize namin na hindi ka nakasunod. Kaso madilim, 'di ba? Nahulog ako sa hukay malapit sa compound. Yung gagawin sanang bagong septic tank. Nakakita ako ng maraming stars. Tapos kadiliman. Pagising ko nasa ER na ako at mukhang pinakaladkad sa kalabaw. Mahabang paliwanag ni Tamara habang mayat mayay ngumingiwi. Anong tawag dyan? Karma. Akmang hihiritan pa siya ni Tamara nang biglang kumalampag ang pinto sa likod ni Tala. Pumasok si Tia Melba na tila umuusok ang bunbunan sa galit habang nakapamewang. Tala, anong kalukuhan na naman itong ginawa mo kagabi ha? Nakausap ko sa labas ang asawa ng tanod na si Miyong. Totoo ba na binitbit ka sa barangay ni Mr. San Martino? At may mga kasabot ka raw. Malamang kayo yung mga yon, Tamara at Tori. Tia, gusto lang naman naming bawiin yung lupa natin sa dayuhan na yon. Pamana sa atin ni na lolo't lola yon tapos ibibenta nyo lang ng ganon? Anong ibibenta ng ganon yung sinasabi mo dyan, Tala? Bago mamatay si Papang, pumayag siya na ibenta namin ang lupa dahil alam niyang nasaid yung ipon naming magkakapatid at nabaon tayo sa utang. Dahil sa gamutan nila ni Mamang Remedios. Isa pa, babahagian namin kayo sa oras na mabayaran na tayo ng buo ni Mr. San Martino. Ayaw namin ng perang yun, Tia. Gusto namin doon lang tayong lahat sa compound. Sama-sama hanggang katapusan ng mundo. Ang dami nating memories doon. Emosyonal na saad pa ni Tamara. Memories!
Mababayaran ba ng memories na yan yung utang natin? Hindi, di ba? Tamara, Tori, doon kayo sa likod mamaya. Pakainin niyo yung mga baboy at linisin yung kulungan. At ikaw, Maria Tala, bumalik ka kay Mr. San Martino. May niluto na akong ulam sa kusina. Dalhin mo sa kanya at utang na loob. Humingi ka ng paumanhin sa ginawa mo kagabi. Po, tiya, ayoko po. Hindi na ako haharap sa kanya ulit. Baka masakal ko pa yun eh. Ayaw mo. O sige, walang problema. Tatawagan ko yung parents mo sa Davao at isusumbong ko yung ginawa mo. Sukat sa narinig ay napatindig ng tuwid si Tala. Kasalukuyang nasa Davao ang mga magulang niya at inaasikaso ang maliit nilang lupa doon. Doon na nila balak tumira sa oras na maklose yung deal sa pagitan ng mga Katapang at ni Kylo San Martino. Kapag nalaman ng mga ito ang kalokohan niya, baka mapaaga ang pagsunod niya sa mga ito sa Davao. Oo na po, susunod na. Maliligo lang po muna ako. Matapos ang halos isang oras, bumaba na sa kusina si Tala na bagong ligo na at amoy Johnson's baby powder. Agad inabot sa kanya ni Tia Melba ang eco bag na may lamang 2 Tupperwares at isang bugkos ng saging na lakatan. May ulam na may panghimagas pa. Bulong niya habang tinatahak ang daan papunta sa labasan. At doon ay natanaw niyang nakatumpok na naman sa labas ng sari-sari store ang mga marites ng barangay Tusok. Halatang nakarating na sa mga ito ang naganap kagabi. Uy Tala, ang aga mo ah. Mamayang hating gabi pa dapat yung lipad mo, 'di ba? Pang-aasar sa kanya ni Soraya na may tindahan ng barbecue sa tabi ng sari-sari store. Tala, wag mo akong aswangin mamaya ah. Hindi ako buntis. Bundat lang. Gatong naman ni Erning na mukhang nakalunok ng malaking pakwan dahil sa laki ng tiyan. Tala, anong oras yung flight mo mamaya? Dadaan ka ba sa bayan? Pwedeng pasabay ng 1 kilong paa ng manok? Gustong huminto ni Tala at tarayan yung mga ito. Pero alam niyang mas lalo siyang mababad shot kay Tia Melba. Binilisan na lang niya ang paglakad hanggang sa makaharap niya ang kahoy na gate ng Katapang compound. Kumuha siya ng bato sa tabi at paulit-ulit na pinukpok yon sa kahoy. Sana wala siya sa loob. Sana wala siya sa loob. Sana wala siya. Napatigil siya sa pagdarasal nang bumukas yung front door at niluwa yung taong laman ng bangungot niya kagabi. Kunot noong naglakad ang lalaki papalapit sa gate at binuksan yon. Oh, pinapabigay ng Tia Melba ko. Isalin mo agad ah, at iuwi ko yung Tupperware. Asik niya dito sabay tulak ng eco bag sa dibdib ng binata. Sinong Melba? And who are you, miss? Sino ako? Pagmasdan mo akong mabuti nang malaman mo kung sino ako. Sinunod ni Kylus ang hamon ng estranghera sa harap niya. Inarok niya ito ng tingin mula sa hugis pusong mukha na walang bahid ng anumang kolorete, sa hanggang bewang na buhok at pababa sa makurbang katawan na baka sa suot nitong dilaw na bestida. Sanay makakita ng magandang mukha si Kylus sa Maynila. Pero aaminin niya na may kakaibang karisma ang babaeng nasa kanyang harapan. I don't think we've met before. Imposible rin na nakasiping kita. I'd remember you if we had sex before. Nasamid si Tala. Ramdam niya ang paggapang ng init sa buong mukha niya dahil sa gulat sa hiya. Hoy, ano nakasiping? Walang nangyaring sipingan sa pagitan natin, kadiri ka naman. Then, who the hell are you? Susulpot ka dito sa harap ng gate. Bibigyan ako ng pagkain kahit pahalatang labag sa loob mo. And now you're looking at me as though I did something terrible to you. Talagang terrible yung ginawa mo. Ako lang naman yung pinaliguan mo ng mabantot na holy water ni Father Seb kagabi. Alam mo ba na hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa pang-amoy ko yung panghi. Pakiramdam ko naging parte na siya ng DNA ko. Oh, son of a... It's you! The Katapang girl! Yung manananggal sa puno ng sampalok. Muling pinaglakbay ni Kylus ang tingin sa kabuuan ng dalaga. Hindi makapaniwala na ang babaeng tila sintu-sinto na sumabit sa puno, suot yung mga pakpak na gawa ng trash bags at ang magandang dalagang nasa harap niya ngayon ay isang tao lamang. If I remember it correctly, nagbilin ako kay Cap na huwag kang pababayaang bumalik sa compound na ito. And yet here you are, trying to intimidate me. Should I drag you back to the barangay hall or dump you in jail this time, Miss Katapang? Huwag kang OA, hindi ako naparito para i-intimidate ka. Inutusan ako ng tiya ko na ibigay sa'yo tong ulam. Pumiksi ang isang kilay ni Kylus at iniangat ang mga takip ng Tupperware. Nagusot ang ilong nito kapag halatang nandiri sa nasaksihan. Dinuguan? Adobong atay?
Saan galing ang mga to? Mula ba sa mga biktima mo kagabi, Miss Manananggal? Ang kapal ng mukha mo. Galing yan sa mga alagang baboy ni Tia Melba. Malinis ang mga yon. Hindi namin pinapakain ng tira-tira. At paano ako makakasiguro na hindi mo ito nilawayan at dinuraan bago mo iabot sa akin? Maybe you poisoned this para hindi na matuloy yung kasunduan namin ng pamilya mo. Mr. San Martino, tanga ba yung tingin mo sa akin, ha? Kung may lason yan, di ako yung magiging prime suspect dahil ako yung nagbigay sa'yo ng pagkain yan. Nandyan sa eco bag yung fingerprints ko. Desperada akong mabawi yung property na ito, pero hindi ako aanga-angang killer. Fair point. At least you're not just a girl who hangs on trees. You actually have a brain. Stay here. Isasalin ko lang to mga to. Hindi na siya nito hinintay na tumugon. Isinarado na ni Kylo sa mukha niya ang gate at naglakad papasok sa ancestral house. Pagkalipas ng mahabang sandali, bumalik ito dala yung eco bag na magaan na. Here's your Tupperware. You can go back to your tree now. Goodbye, Miss Katapang. Sandali lang! Sigurado ka na ba na dito ka titira sa barangay namin? Mukha lang tahimik at payapa dito pero magulo dito minsan. Mahina rin yung signal dyan sa compound at madalas mawala ng kuryente dito. Ang sabi mo kagabi, may mga online meetings ka. Magagambala yon sa kung ano man yung trabaho or negosyo mo. Hindi ko binili yung property ng angkan mo para pagtayuan ng bahay. I have my own house in Manila. At wala akong balak na tumira sa ganitong lugar. Head ako ng real estate acquisition ng San Martino Depot Store. And my shop is to find locations for our regional warehouses. Warehouse? Gagawin yung bodega yung compound namin. Ibig sabihin, gigibain niyo yung mga bahay dyan sa loob at puputulin yung mga puno? Yes. Kailangan naming patagin ang buong area. Here's the thing though. During the feasibility studies, my team missed the local nuances. Masyadong mababa yung mga kawad ng kuryente kaya tiyak na sasabit yung mga delivery trucks namin at aspalto sa daan nyo. Lulubog yan sa bigat ng construction supplies na ikakarga sa mga truck. And yes, the signal and power are shitty here. You can put Starlink and solar panels but that means additional costs. Over budget na kami bago pa man magsimula yung demolition. Oh, yun naman pala eh. Di wag yun nang ituloy yung demolition at pagbili sa lupain namin. Sa iba na lang kayo magtayo ng bodega. At yung paunang bayad na iniabot ni Tia, ibabalik ko. Magbebenta ako ng mga gamit. Maghahanap ako ng extra income. Manghihiram ako ng pera sa dating boss ko sa pawn shop. Mangungutang ako sa bangko or online loan. Hanggang sa mabuo ko yung partial payment na yon. Ganyan ka ba kadesperada, Miss Katapang? Handa kang malubog sa utang para lang mabawi yung lupa nyo? Oo. Marami kaming memory sa lugar na to, Mr. San Martino. Dito kami isinilang ng magpipinsan. At dito rin namin gustong mamatay. Kaya sige na, pumayag ka ng isaoli ko yung initial payment. Lumayas ka dito pagkatapos. Matagal na natahimik si Kylos. Kumalukip-kip, kapag kwan, sumandal sa hamba ng gate at tumingin sa malayo na animoy na hulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya ay binalik nito ang tingin kay Tala at pinagbasdan siya ng maigi. Yung ginawa mong pagpapanggap na aswang at pananakot kagabi, kaya mo bang gawin ulit yon? Oo, bakit? Gusto mo bang sumabit ulit ako sa puno? At takutin ka mamaya? Fetish mo ba yon? Tumatayo ba yung alaga mo kapag nakakaramdam ka ng kilabot? Don't flatter yourself, Miss Katapang. I have standards. Hindi nagiging alerto yung alaga ko sa babaeng mukhang nakatakas sa mental hospital. But your desperation? That's interesting. May pwede kang paggamitan yan. Hindi ako sisiping sa'yo kung yan yung hihilingin mong kapalit. Desperada ako pero hindi ako cheap. Sa pagkabigla ni Tala, humakbang papalapit si Kylos at tumawa ng mahina. Lumabas ang sexy laugh lines nito at pantay-pantay na mga ngipin na halatang alagang dentista. Bigla rin siyang na-distract sa bango nito. Amoy tagumpay, amoy mamahalin, amoy gwapo. At dahil sa mga yon, muntik makalimutan ni Tala na may atraso pa pala ito sa kanya. Maghunos tili ka, Tala. Huwag kang magpapasilaw sa bango at kagwapuhan niya. Tandaan mo, pinaliguan ka niya ng ihi ni Father Seb. Saway niya sa sarili at saka inilipat yung tingin sa bandang dibdib ng binata. Gaya nga ng sinabi ko, hindi ako pumapatol sa mga babaeng mukhang maluwag ang isang tornilyo sa utak. I have unwanted guests in my house in Manila.
I want you to be in their worst nightmare. Tabuyin mo sila. Takutin mo. At kapag nagawa mo yun, bibigyan kita ng 6 na buwan para maibalik sa akin ang partial payment na ibinigay ko sa mga kamag-anak mo. Ibig mong sabihin, hindi mo nabibilhin itong compound at ipapademolish? Yes, ganun na nga. What do you think, Miss Manananggal? Go ako dyan! Mabilis na tugon ni Tala bago pa man magbago ang isip ni Kylos. Good. Bumalik ka dito bukas bago mag 8:00 ng umaga. Babiyahe tayo papuntang Maynila. Ihanda mo na yung mga pakpak at acting mo. Let's see if you're actually a nightmare or just a very loud and annoying bird. Kinabukasan, 20 minutos bago mag 8:00 ng umaga, naglalakad na si Tala papunta sa Katapang compound, sukbit ang backpack na naglalaman ng kanyang laptop at ilang pirasong damit, kasama na roon yung kanyang horror kit. Nagpaalam siya sa mga pinsan at Tia Melba na luluwas ng Maynila upang maghanap ng bagong trabaho, kaya mawawala siya ng ilang araw. You're early. I'm impressed. I hope you're ready, Miss Katapang. Once we hit the expressway, there's no turning back. Wika pa ni Kylos nang lumabas ito ng gate, sakay ang mamahaling kotse. Sumakay siya sa backseat at ikinabit yung katawan sa seatbelt. Handa na ako, Mr. San Martino. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. Nakalimutan ko palang itanong kagabi. Sino ba yung palalayasin mo sa bahay mo? At bakit hindi mo sila magawang paalisin sa normal na paraan? Sina Lucinda Corpus at ang nanay niyang si Corazon. Lucinda's my ex-fiancé, sort of. Anong sort of? Hindi ka sure? I was obligated to marry her dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng uncle ko at tatay ni Lucinda. My Uncle Ferdinand and Mr. Corpus were business partners. Pero nagkaroon ng problemang pinansyal yung partnership nila, which means putol na rin yung kaugnayan ko kay Lucinda. The problem is, she has made herself comfortable in my house. 6 months ago, nakiusap siya na doon na muna manatili habang pinaparenovate yung condo niya. Hanggang sa paunti-unti na niyang dalhin yung mga gamit niya sa bahay ko, kasama ang nanay niya. Hindi ba pwedeng itapon mo na lang yung mga gamit nila sa kalsada habang wala sila? I wish ganun lang kasimple, Tala. But in the eyes of the law, once someone has established residence, kahit na nakituloy lang sila, hindi mo sila pwedeng paalisin ng walang court order for ejectment. Umaabot ng 2 hanggang 3 taon yung ejectment case sa korte. Possible pala yun? Na hindi mo pwedeng basta i-kick out yung bisita mo? Oo. Kapag pinalitan ko yung lock o pinutol ko yung kuryente nila, pwede nila akong balikan ng kasong grave coercion or unjust vexation. May mga connection sila sa media, Tala. Isang malaking galaw ko lang, gagawin nilang headline na yung pamangkin ng chairman ng San Martino Corp ay pinagmalupitan ang kawawang ex-fiancé. Malalagay sa alanganin hindi lang yung posisyon at reputasyon ko, maging yung pangalan ng kumpanya. So kapag tinakot ko sila at kusa silang umalis, mawawalan sila ng legal rights sa bahay mo kasi voluntary departure yung ginawa nila. At malaya ka nang palitan yung locks or code ng bahay mo, tama? Yes, tama. Lucinda and her mother are superstitious, paranoid, and honestly, not that right. Gusto kong gabi-gabi silang mabulabog. Gusto kong pati anino nila, katakutan nila. I want them to realize that my house isn't worth the luxury if it's haunted by whatever it is you were trying to be last night. Aswang, Mr. San Martino, aswang. At huwag kang mag-alala, magaling ako sa horror. Freelance writer ako ng mga paranormal scripts, kaya alam ko kung paano manakot hanggang sa maihi sila sa shorts nila. Tahimik ang mga sumunod na oras. Ang mga malalagong puno at malalawak na palayan sa labas ng bintana ay unti-unting napapalitan ng matatayog na gusali. Papasok na sila ng Maynila. Ang manananggal sa sampalok ng Barangay Tusok, handa nang muling maghasik ng lagim. Nang marating nila ang bahay ni Kylos, dinala nito si Tala paakyat sa ikalawang palapag. Sa dulo ng pasilyo, may naghihintay na mahogany door kung saan nakadikit ang isang keypad. 0914. Yan ang code ng kwarto ko. Huwag mong kakalimutan kung ayaw mong malock dito sa labas. You're safe inside this room, Tala. I have meetings until late, but I'll be back with your dinner. This TV here, by the way, is connected to the CCTVs. Pwede mo yung gamitin para ma-monitor mo yung galaw ni Lucinda. Nasa ibabaw yung kwarto nila, malapit sa dining area. And just in case, mauhaw ka, may tubig dyan sa mini-fridge. Bakit parang tayo lang yung tao dito? May mga kasambahay ka ba?
Nasaan yung mga busita mo? I sent the maids on a paid leave. Mas gugustuhin kong nasa bakasyon sila kesa maging sunod-sunuran sa kalat ng mag-inang yun. At sina Lucinda, baka kumain sa labas dahil wala nang nagsisilbi sa kanila. Teka, iisa lang yung kama dito. Dito ka rin matutulog? Tabi tayo or sa sahig ako dapat? I have a penthouse near my office. Dadalawin kita dito from time to time para bigyan ka ng pagkain at kumustahin yung performance mo. I'm counting on you, Miss Katapang. Nang gabing yun, nakita ni Tala sa monitor ang pagdating ng mag-ina. Dinig sa audio ang mga reklamo ni Lucinda dahil hindi available ang gustong kulay ng sapatos. Na kesyo masakit na yung mga paa sa kakalakad kaya gustong mag-spa pero declined umano yung 2 credit cards nito. In all fairness, maganda tong Lucinda. Mukhang ramp model. Kaso, puro reklamo at duho yung buhang bibig. Walang substance. Eto namang si Corazon, konsentidor. At halatang inispoil ng sobrang anak niya. Komento ni Tala habang pinapanood ang dalawa sa monitor na binubuksan yung shopping bags. Nang mas lumalim pa yung gabi, tsaka lang sinimula ni Tala ang kanyang misyon. Maingat na lumabas siya sa garden at inilagay ang kanyang maliit na Bluetooth speaker sa loob ng nakataob na paso na nasa ilalim ng bintana ni Lucinda. Nagtago siya sa halamanan malapit sa bintana at pinindot yung audio recording ng kanyang boses. Umalis kayo dito. Hindi kayo nararapat sa bahay na to. Pag-alingaw-ngaw ng boses ni Tala mula sa speaker. Mula sa itaas, narinig ni Tala ang pag-impit ng tili ni Corazon. Lucinda! Gising! Parang may bumubulong sa labas. Mommy, stop shouting, okay? Baka hangin lang yon. Hindi yun hangin. May hangin ba na nagsasalita, ha? Napangisi si Tala. Pinindot ulit yung play button at narinig ang panibagong bulong sa hangin. Tulong! Ayoko dito sa ilalim ng lupa. Masakit at madilim dito. Samahan niyo ako dito. Pakiusap. Shit, mommy! May bumubulong nga! Sigaw pa ni Lucinda. Maya-maya ay sumindi yung ilaw at nakita ni Tala ang bulto ng mag-ina sa likod ng kurtina. Halatang nanginginig na sa takot. Tala, 1 point. Corazon at Lucinda, 0. Nakangising wika ni Tala tsaka nagpatugtog ng recording ng babaeng umiiyak. Sa loob ng 5 gabi, ganun yung ginawa ni Tala. Ang boses niyang bumubulong-bulong at umiiyak ang nagsilbing alarm clock ng mag-ina tuwing madaling araw. Hanggang sa magmukha ng zombie ang mga ito dahil sa kakulangan sa tulog. Sa ika-6 na gabi, sinuyod niya ang hardin ni Kylus at taghanap ng bulate, kulisap at salagubang sa halamanan. Habang abala sa night swimming ang mag-ina, pumuslit si Tala sa silid ng mga ito at ikinalat sa ibabaw ng kama. Sa toilet bowl at sa lababo sa banyo, ang mga bulate at insekto kasama yung dinurog na tuyong dahon. Pagbalik niya sa silid ni Kylus, umupo siya sa sofa paharap sa monitor. Kandong ang mangkok ng ubas na kinuha niya sa kusina at pinanood kung paanong nakita ni Lucinda ang sorpresang inihanda niya para dito. Oh my God, Mommy! Help! Ang daming creepy crawly sa kama ko! Umiiyak na sigaw ni Lucinda habang kumakaripas ng takbo palabas ng silid. Tala Katapang, 2 points. Mga linta, 0. Bulong ni Tala at saka masayang isinusubo ang isang ubas. Lagpas 2 linggo nang nasa bahay ni Kylo si Tala. At sa totoo lang, nagsisimula na siyang maburyong. Sa gabi lang siya nakakalabas ng silid ni Kylus. Kapag tulog ang magnanay o kapag nasa labas ang mga ito. Grabe! Parang literal na naging aswang na ako dahil sa gabi ako gising at gumagawa ng kababalaghan sa bahay na to. Gusto ko nang umuwi, kaya kailangan ko nang i-level up yung mga techniques ko. Wika pa ni Tala isang gabi habang suot yung kanyang multo costume. Isang manipis na puting bestida na may mansa ng peking dugo. Inilugay at ginulo na muna niya ang mahabang buhok bago lumabas ng silid. Wala sina Lucinda ng gabing yun. Pumunta sa bar para magliwaliw. Dahil nai-stress na umano sa mga hindi maipaliwanag na kaganapan sa bahay ni Kylus. Pagkapasok niya sa guest room, dumiretso si Tala sa malaking tokador at nagtago sa likod ng mga jacket na amoy lumang baul. Makalipas ang ilang oras, narinig na ni Tala ang pagpasok ng sasakyan ni Lucinda sa garahe. Ayoko na dito, Lucinda. Bukas na bukas din, mag-iimpake na tayo. Makituloy na muna tayo sa amiga ko. Bungad ni Corazon nang bumukas yung pinto ng silid. Hindi nga pwede, Mommy. Kapag umalis ako dito, hindi na ako makakabalik. Paano na lang yung plano ko kay Kylus? I have to have him, Mom. Paano nga?
Halos hindi na yung nagpapakita dito. At saka it's so obvious naman na ayaw sa'yo. Halos hindi ka nga tinitignan eh. And I'm going to change that, Mom. Look at this. Isang maliit na botelya ang kinuha ni Lucinda sa bag. Mula doon ay nilabas nito ang 2 kapsula na kulay asul. Ano yan, Lucinda? Sleeping pills? No, this is something better, Mommy. Aphrodisiac pills. Pampainit ng katawan. Mas potent daw ito, sabi ng supplier ko. I texted Kylos kanina. I told him we need to talk. He'd be here soon. At tingin mo naman, iinumin niya yan ng basta. Mommy, syempre hindi. Ihahalo ko to sa wine niya. And once the medicine takes effect, aakitin ko siya. Maghuhubad ako sa harapan niya and I'll make sure na sa susunod na buwan, nasa sinapupunan ko na yung anak niya. Ewan ko na lang kung magawa pa niya akong palayasin sa buhay niya. Wow! That's brilliant, Lucinda. Kapag may anak na siya sa'yo, wag na wag kang papayag na hindi kanya pakasalan, okay? Wedding of the year dapat at sa abroad gaganapin. Mula sa kanyang pinagtataguan, dinig na dinig ni Tala ang lahat. Nanlalaki ang mga mata niya. Nakaawang ang bibig. Hindi makapaniwala na may ganoong klaseng tao na nag-i-exist sa mundo. Hindi lang palalinta ang mga ito, mga kriminal din. Kumuha ng wine sa mini-fridge sa Lucinda at ibinudbud doon yung laman ng kapsula. Hinubad nito pagkatapos ang coat at inilantad ang hapit na mini-skirt na halos wala nang tinatago. It's showtime, Mommy. Let's wait for my future husband outside. Nakangising wika pa ni Lucinda at lumabas na kasunod yung ina nitong konsentidor. Tahimik na binuksan ni Tala ang pinto ng tukador at sumunod sa mag-ina sa sala. Nagtago siya sa likod ng sofa, nag-iisip kung paano niyang aakitin ng silid ni Kylos upang kunin yung cellphone niya at balaan ito sa masamang plano ni na Lucinda. Pero bago pa man nakapag-isip ng paraan si Tala, narinig nila yung ugong ng kotse ni Kylos sa driveway. Ilang sandali lang ay bumukas na yung front door at humakbang papasok ang binata na bakas ang pagod at inis sa anyo. What is it, Lucinda? Anong sasabihin mo? Make it fast. I need to be somewhere else. Malamig na bungad pa ni Kylos sabay sulyap sa relos nito. Kylos, honey, I just wanna say sorry. Alam ko na you want us out of here already. Mommy and I talked and you're right. We've overstayed here na. Kaya bukas na bukas din aalis na kami. Mag-e-empake na kami ngayong gabi. But before we go, can we at least have one last drink? Just a farewell toast para sa pinagsamahan natin. Just one drink, Kylos, para sa ikakatahimik nating lahat. Dagdag pa ni Corazon. Nagsalin ito ng wine sa 3 kupita at iniabot kay Kylos. Halata ang pagtataka at pagdududa sa mga mata ni Kylos, subalit kinuha pa rin ito ang kupita at dahan-dahang dinala yon sa bibig. Doon na kumilo si Tala. Mula sa pinagkukublian, tumayo siya at ubod na lakas na sumigaw. Kylos, wag mong iinumin yan! Napatalon sa gulat ang mag-ina nang biglang sumulpot mula sa likod ng sofa ang isang babaeng nakaputi at sabog-sabog ang buhok. Lucinda! Masamang espiritu yan! Sigurado ko na yan yung umiiyak gabi-gabi sa kwarto natin! Kayo yung masamang espiritu! Mga walang ya kayo! Narinig ko ang lahat. May nilagay silang gamot sa wine na yan, Kylos. Balak ka nilang pikutin. Balak ni Lucinda na magpabuntis sa'yo para hindi ka na makawala sa kanya. What? Is this true? It's not true! Sino ba yung babaeng to? Paanong may nakapasok na siraulo sa bahay mo, Kylos? Ako pa talaga yung siraulo. Ano yung tawag mo sa sarili mo, ha? Matino ba yung pag-iisip na lalagyan mo ng droga yung inumin ng isang tao para maanakan ka? Hindi ka lang baliw. Kriminal ka rin, Lucinda. Grabe, nakakahiya at nakakadiri ka. Shut the hell up! Sinungaling kang babae ka! Sikmat ni Lucinda. Sa sobrang galit at gigil nito dahil nabuking ang plano, buong pwersa nitong ibinato sa mukha ni Tala ang kupita ng wine upang patahimikin siya. Aray! Buisit ka talaga! Hiyaw ni Tala nang lumagutok ang kanyang noo. Sumabog ang alak sa mukha niya. Pinasok no ng kanyang ilong at bibig. Get out! Both of you! Ang sigaw na yun ni Kylos ay parang kulog na yumanig sa buong sala. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit habang nakatitig sa mag-ina. Kylos, you can't do this! Isusumbong kita kay Uncle Ferdinand. Sasabihin ko sa kanya kung paano mo kaming pinagmalupitan at pinalayas na parang mga aso. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Headline ka na sa lahat ng newspaper at sa social medias. Go ahead, Lucinda. Tell my uncle. Tell the media.
Sabihin mo sa buong mundo na pinalayas ko kayo dahil sinubukan niyo akong lasunin at pansamantalahan sa sarili kong bahay. I have the CCTV footage. If you try to drag my name into the mud, I will make sure you and your mother spend the next decade rotting in a cell. Subukan niyo ring galawin si Tala o kahit dulo lang ng kuko niya. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa inyo na kahit anong social circle sa bansang ito. Buburahin ko kayo sa society na kinabibilangan nyo. Kailos darling, nagbibiro lang si Lucinda. Singit pa ni Corazon, namumutla na sa takot. I am not your darling, Corazon. And I am not joking. Umalis na kayo bago ko pa maisipang ipakaladkad kayo ng walang saplot sa kalsada. Don't test my patience. It ran out the moment you touched her. I'm giving you 15 minutes to pack all your trash and leave my property. Go! Parang mga bubwit na kumaripas papasok sa silid ang dalawa kapag kway humarap si Kailos kay Tala. Lumambot ang mga mata ng binata nang makita ang itsura niya. Let's go upstairs so I can check your forehead. Tumangulang siya. Masakit ang loob ng ilong niya dahil sa nasinghot na wine. Pagpasok nila sa silid ni Kailos, pinaupo siya nito sa kama at nilagyan ng ice pack ang noon niya. Eto na rin yung nagpunas ng wine na sumaboy sa kanyang muka. Nakatitig lang si Tala sa mukha ng binata. Mula sa malalagong kilay nito, sa deep set na mga mata, sa aristokratong ilong hanggang sa mapupulang mga labi. Napalunok siya dahil biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at may mainit na kuryenteng namuo sa kanyang puson. Are you okay? Nahihilo ka ba? Ang init. Parang may bulkan sa loob ng katawan ko, Kailos. Yung puso ko ang bilis ng pintig at yung puson ko parang may kumikiliti sa loob. What do you mean? Kailos, gusto kong maghubo. Hubaran mo ko. Ngayon na. Saad pa ni Tala, sabay hawak sa magkabilang pisngi nito. Nanlaki ang mga mata ni Kailos nang mapagtanto ang nangyari. Shit! May nainom ka bang wine nung iba to sa'yo ni Lucinda yung hawak niya? Oo, konti lang naman pero narinig kong sabi ni Lucinda na potent daw yung gamot. Kailos, anong gagawin ko? Nagiinit yung buong katawan ko. Hindi na naghintay si Tala ng tugon nito. Lumapit siya sa mini-fridge upang kumuha ng malamig na tubig. Pero naubos na pala niya ang bottled water na laman nun. Patakbo siyang bumaba sa kusina. Binuksan ang malaking ref at natigilan. May bagay na kumuha ng atensyon niya. Isang mataba, mahaba at berdeng-berde na pipino. Walang pag-aalinlangang dinampot yun ni Tala. Bakas ang paghihirap at depresyon sa mukha niya. Sa likod niya ay nakasunod si Kailos. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos makita kung paanong haplusin ni Tala ang pipino na tila ba yun yung sagot sa problema nito. Don't even think about it, Tala. Anong gagawin ko nga, Kailos? Para akong sinisilaban sa init. Dalhin mo na ako sa club. Maghahanap ako ng lalaki. Yung bouncer, yung DJ, matandang afam, kahit sino. Kailangan ko ng ka-wrestling ngayong gabi. Hindi ka aalis sa bahay na to para lang humanap ng kung sinong lalaki. At lalong-lalong hindi mo gagamitin ang pipinong yan. Fine! May talong na lang. May nakita ako dun sa garden mo. Tala, bumalik ka dito! Sigaw pa ni Kailos pero parang walang narinig si Tala habang patakbong tinatahak ang daan patungo sa garden ng binata. Ngunit bago pa man siya nakarating sa mga talong, isang pares ng matitigas na braso ang yumakap sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Bitawan mo ko, Kailos! Kailangan ko ng lunas! Pagpupumiglas pa ni Tala dahilan para sunod-sunod na mapaatras si Kailos. Hanggang sa nawalan ito ng balanse at dire-diretso silang bumagsak sa malamig na tubig ng swimming pool. Nang lumitaw ang kanilang mga ulo sa ibabaw, humahangos na nakakapit si Tala sa balikat ni Kailos. Kailos, putragis, ang lamig. Good. Let's stay here hanggang sa ma-stabilize yung temperature mo. Hindi pa rin nawawala. Nagiinit pa rin ako. Yung puso ko parang gusto nang tumalon palabas ng ribcage ko sa sobrang bilis ng palpitate. Ang sakit din ng puson ko. Parang may gustong magwala sa loob ng katawan ko. Kailos, namamanyak ako. Nahihibang na yata ako. Just breathe and look at me. Huwag mong isipin yung init. I-distract mo yung sarili mo. Tell me about your family stories, about your home. Tell me about the compound or your childhood memories. Gaya ng utos ni Kailos, tumitig siya sa mga mata nito at pinakalma ang paghinga sa kabila ng dilubyo sa loob ng katawan niya. Yung compound namin, hindi lang basta tirahan yun. Pamana pa yun ng ninuno ng lolo Diosdado ko. Doon na siya isinilang.
Doon sila bumuo ng pamilya ni Lola Remedios. At doon rin sila binawian ng buhay. Ang mga puno doon, hindi lang basta itinanim o tumubo sa lupa namin. Tuwing may isinisilang nakatapang, nagtatanim si Lolo ng punong kahoy. Yung puno ng sampalok kung saan ako bumiti nung gabi, yun yung puno ko. Itinanim nung pinanganak ako 27 years ago. Bawat puno sa compound na yun may pangalan, may alaala, at sumisimbolo sa bagong buhay. Kaya sobrang desperada kaming magpipinsan na mabawi sa iyo yun. Naroon ang kasaysayan ng pamilya namin. I don't know. Now that you successfully helped me kick Lucinda and Corazon out of my house, tutuparin ko yung kasunduan natin. I promise you, no one's touching those trees, Tala. Salamat, Kailos. Aasahan ko yan. Hindi na muna sila umalis sa pool kahit pa lumalalim na ang gabi. Ang mga braso nito ay nanatiling nakakapit sa kanya upang hindi siya tuluyang lumubog sa tubig. Nagkwento pa si Tala na mga kalokohan nilang magpipinsan hanggang sa tuluyan ng humupa ang malaimpyernong init sa kaibuturan niya. Hindi nagtagal, unti-unti nang bumigat ang mga talukap niya at tuluyan nang sumubsob ang kanyang ulo sa balikat ni Kailos. Finally, the stupid drug wore her out. Bulong ng binata, inayos niya sa mga bisig si Tala at maingat na naglakad paalis ng pool. Pagdating sa kanyang silid, dahan-dahan niya itong inihiga at binalot ng makapal na comforter ang basa nitong katawan. Kinuha ni Kailos ang cellphone sa tinawagan ang pinagkakatiwalaang mayordoma na nasa penthouse ng sandaling yon. Sir Kailos, pauwi na po ba kayo? Nakahanda na po yung pagkain niyo. Hindi na muna ako uuwi dyan ngayong gabi, Manang Sabel. Please go to my house in Quezon City now. I need you to help someone. Kailangan palitan yung mga damit niya. Nang matapos ang tawag, umupo si Kailos sa dulo ng kama at pinagmasdan ang payapang mukha ni Tala Katapang. Hindi na niya napigilan ang sariling haplusin ng noon nitong nagkabukol dahil sa kanya. Thank you for saving me tonight. Even if you almost traded your dignity for a frozen cucumber and an eggplant. Rest well, Miss Manananggal. You're safe here with me. Nagtagumpay si Kailos na mapalaya sina Lucinda sa bahay at pamamahay niya ng gabing yon. Subalit tila may bagong pumalit sa pwesto ng mga ito. Hindi linta, hindi unwanted guest, kundi isang magandang aswang. At sa pagkakataong yon, wala siyang balak na itaboy ang dalaga sa buhay at bahay niya. Nang sumunod na araw, tanghali na subalit nakahilata pa sa kama ni Kailos si Tala. Mabigat ang katawan ng dalaga, tuyo ang lalamunan at makirot ang sintido. Sa kanyang pagbangon, parang mga eksena sa pelikula na biglang nagplay sa utak niya ang mga nangyari kagabi. Ang pool, ang pipino, ang talong, ang pagmamakaawa niya kay Kailos na bigyan siya ng lalaki. Punyemas, muntik ko nang pagsamantalahan yung pipino at talong niya. Singhap ni Tala. Nananalangin na sana totoong manananggal na lang siya para makalipad siya agad papalayo sa lugar na yon. Nagmadali siyang lumapit sa tukador kahit nahihilo pa. Kailangan na niyang mag-impake. Tapos na ang misyon niya. Wala na sina Lucinda at ligtas na ang lupa nila. Habang isinisiksik niya ang mga gamit sa bag, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Kailos. Pakiramdam ni Tala, bumagal ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makita ang ayos nito. Bagong paligo ang binata at ang tanging suot ay gray sweatpants na nakababa ng bahagya sa waistline nito. Nakabalandra ang abs kung saan naglalandas ang iilang butil ng tubig pababa sa pusod nito. Sige, titigan mo pa, Tala. Dagdagan mo pa yung kahihiyan mo. Sermon niya sa sarili tsaka ibinaling sa bag ang tingin. Pero si Kailos parang nanunukso pa na lumapit sa kanya sabay salat sa noo niya. Your temperature is back to normal. How's your head? Makirot, pero okay na. Uuwi na ako sa Laguna, Kailos. Magbabas na lang ako. No. Ako ang nagdala sa'yo dito. Ako ang magbabalik sa'yo doon. But first, we have to stop by the office. My Uncle Ferdinand wanted to see you. Bumaba ka na sa dining area. Your lunch is waiting there. Bago lumayo, muli nitong sinalat ang kanyang noo at saka pasimpleng inipit sa likuran ng tenga niya ang ilang hibla ng kanyang buhok. Napahawak sa noo si Tala nang magsara ang pinto. Mabilis ang tahip ng dibdib. Buisit, nagkakakrush pa yata ako sa Manilenyong to. Kailangan ko na talagang umuwi sa amin at baka magkaaswangan pa kami dito.
Pagkatapos mananghalian ni Tala, bumaba si Kailos na nakapang-opisina na. Uminom lang ito ng tubig bago nag-aya na umalis na. Pagdating sa opisina nito sa Makati, pinaghintay siya ng binata sa executive lounge habang ito ay pumasok sa boardroom. Mula sa kinauupuan ni Tala, naulinigan niya ang mga boses na nagtatalo sa loob. Lumabas si Kailos makaraan yung halos 1 oras. Madilim ang mukha. Okay ka lang? Sinabon ka ba ng tito mo dahil kay Lucinda? It's nothing. May misunderstanding lang tungkol sa mga project na pinapahawakan niya sa akin. Hindi agad sila umalis ng opisina. Bumalik si Kailos sa desk at nilunod ang sarili sa harap ng papeles at computer screen. Si Tala naman, inabala ang sarili sa dala niyang laptop. Pero panaka-naka na nag-aalala siyang sumusulyap sa binata. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito habang mariing nagtitipa sa keyboard na animoy may kaaway online. Palubog na ang araw nang sa wakas ay patayin nito ang computer at lapitan siya. Sorry, naghintay ka ng matagal. Let's get out of here. Ayoko na munang makakita ng concrete jungle. Saan tayo pupunta? Akala ko ba ihatid mo na ako sa Laguna? Alanganin ng bumiyahe pabalik doon. I know. I'll take you home tomorrow. Pahiram na muna ako ng konting oras mo, Tala. I need to breathe. Sa isang overlooking spot sa Antipolo siya dinala ni Kailos. Sa kanilang ibaba, ang syudad ng Maynila ay nagsimulang dagat ng mga kumukutitap na ilaw habang sa itaas nila, kumikislap ang milyon-milyong mga bituin. Ang ganda dito. Ang lamig ng simoy ng hangin. Parang sa probinsya lang. Kwento pa ni Tala nang maupo sila sa damuhan. Yeah, dito ako madalas pumunta kapag gusto ko ng katahimikan. Kapag gusto kong takasan saglit yung responsibilidad ko sa kumpanya. Bakit, Kailos? Hindi ka ba masaya sa posisyon mo? Kasi parang okay ka naman eh. Ang ganda ng buhay mo. Ang ganda ng sasakyan mo. May penthouse ka pa. Mukhang hindi ka namang problema buwan-buwan sa Meralco bill mo. I'm fine. Pero minsan para akong nasa loob ng hawla. People look at me and they see a successful man. My family looks at me and they see a successor. But no one ever looks at me and asks if this is what I actually wanted. Ano ba yung gusto ng isang Kailos San Martino? An astronaut. I wanted to be up there, far away from contracts, boardrooms, and family expectations. I wanted to see the stars up close. Pero namatay si Dad. And as the only heir, I had to ground myself. Kailangan kong kalimutan yung outer space at ikulong yung sarili ko sa loob ng office ko. Sandaling natahimik si Tala at napatitig sa mukha ni Kailos. Nakamasid ito sa langit, marahil ay ini-imagine ng sarili na nasa loob ng spaceship at pinapanood ang mga bituin ng malapitan. Bata ka pa naman, Kailos, baka pwedeng ipursu mo pa rin yun. I already gave up on that dream a long time ago, Tala. Masyado nang malalim na nakabaon yung mga paa ko dito sa lupa. Besides, the view of the stars from here, it's still worth seeing. Lalo na ngayong gabi. Sayang, no? Astronaut San Martino ka pala sana. Malas mo lang, kasi ang tanging bituin na makikita mo lang ngayon ng malapitan ay ako. What do you mean? Tala ang pangalan ko, remember? Tala as in between. Kung gusto mo, ako na lang yung tignan mo. Kaso hindi ako kumikislap ha. Ang kaya ko lang gawin, mahulog sa lupa na parang shooting star. Napatawa si Kailos, isang tunay at malutong na tawa na bihirang marinig mula sa binata. Nilingon niya si Tala at pinagsawa ang mga mata sa mukha nito. You're really something, Tala Katapang. Kung shooting star ka, pwede rin ba akong mag-wish sa'yo? Pwede naman. Pero hindi ko sure kung kaya kong to pa rin ha. Ano ba yung wish mo? I wish to kiss the star, Tala. At bago pa man maglaho sa paningin ni Kailos ang magandang bituin, hinuli niya na yon gamit ang mga labi niya. Mabilis na humawak sa batok ng dalaga ang kanyang kamay. Hinila ito paloob sa kanyang bisig at saka buong init na siniil ng halik. Samantala napasinghap naman si Tala sa bibig ni Kailos. Hindi makapaniwala na ang lalaking halos isumpa niya dati ay hinahagkan siya ngayon na animoy nais nitong higupin ang lahat ng oxygen at lakas niya sa katawan. Tumugon siya sa halik nito. Ginaya ang bawat galaw ng labi. Tinapatan ang intensidad nun. Hanggang sa unti-unti na siyang mapahiga sa damuhan. Buong akala ni Tala,
Mauuwi sa mainit na bakbakan ang tagpong yun. Subalit huminto si Kailos at nakontento na lang na nakayapos sa kanya habang magkadikit ang mga noo at tungki ng ilong nila. Dito muna tayo. I don't want to let go of my star yet. Bulong pa ni Kailos sa noo niya. Star na ngayon hindi na Miss Manananggal. Star, Manananggal, Aswang. It doesn't matter. Names don't matter, Tala. What matters is that you're here. So stop talking and just stay with me like this. Mahinang tumawa si Tala pero ang mga braso niya ay kusang pumulupot sa bewang nito. Isiniksik niya ang mukha sa leeg ng binata at sinamyo ang init at bango nito. Subalit ang kapayapaang yon ay pansamantala lang pala. Nagising si Tala kinabukasan sa sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kwarto ni Kailos. Doon sila natulog ng binata pero hindi sila nag-wrestling sa malaking kama nito. Natulog lang talaga sila ng magkayakap. At oo na, may kaunting halikan ulit na nangyari. Konting halikan? Talaga ba, Tala? Sarkastikong tanong ng utak niya. Napangisi siya at kinapa ang leeg na minarkahan ni Kailos kagabi. Pagbaba niya sa dining area, si Manang Sabel lang ang nadatnan niya doon. Naku iha, nagmamadaling umalis si Kailos kanina pa. May emergency daw sa opisina, paliwanag pa ng matanda. Hindi na nakatugon si Tala dahil nag-ring yung cellphone niya. Tumatawag ang pinsan niyang si Tamara. Tala, umuwi ka na muna dito, may problema. May mga taong dumating dito sa compound. Yung mga puno, pinuputol na nila yung mga puno natin. Natigalgal si Tala sa narinig. Iniisip niya na baka pinaprank lang siya ni Tamara. Hanggang sa marinig niya sa background ang ingay ng chainsaw na sinundan pa ng iyak ni Tori. Pauwi na ako dyan. Hindi nila pwedeng galawin yung compound dahil may usapan kami ni Kailos San Martino. Kinuha niya lang sa itaas ang bag na nakaimpake tsaka nagmadaling nagpaalam kay Manang Sabel. Nagtaksi siya papunta sa terminal pagkatapos ay sumakay ng van pa Laguna. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, lula na siya ng tricycle papunta sa Katapang compound. Sa malayo pa lang, natanaw na niya ang kaguluhan sa labas ng bakuran. Nakisiksik siya sa mga nakikiisyosong kapitbahay at nadatnan sa harap ng gate nila sina Tamara at Tori. Sigaw ng sigaw habang pilit na pinipigilan ni na Tia Melba at mga tiyo nila. At doon, sa gitna ng compound, nakita ni Tala na ang treehouse sa itaas ng mangga ay kasalukuyan ng binabaklas ng grupo ng mga kalalakihan. Itigil niyo yan! May usapan kami ni Kailos! Nangako siya na hindi niya ipapademolish yung compound namin! Sumugod silang magpipinsan sa loob. Pinigilan ang mga lalaking may hawak ng chainsaw. Animoy nagkaroon ng dilubyo sa paligid. May umiiyak, may nagmumura. May sumisigaw na tumatawag ng pulis. Ang mga uncle nila ay pilit na pumapagitna habang si Tia Melba ay naglupasay na sa lupa dahil hindi na sila kayang pigilan. Saglit na napatigil si Tala nang may malakas na kumalabog sa likuran nila. Ang kanyang punong sampalok. Putol-putol na ang malalaking sanga. Naglaglagan sa lupa ang mga dahon at bunga. Mga walang ya kayo! Ang puno ko! Itinanim ng lolo ko yan para sa akin! Iyak niya. Tinangkang takbuhin ang puno. Subalit bago pa man siya makahakbang, isang matigas na bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Aksidente siyang nahampas ng crowbar na hawak ng isang lalaki. Nalabo ang paningin ni Tala. Animoy slow motion na tumagilid ang mundo niya. Kasabay ng kanyang pagbagsak sa lupa ay ang tuluyang pagkabuwal ng puno ng sampalok. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang paningin ni Tala, nakita pa niyang gumagalaw ang mga sanga ng puno. Tila kumakaway at nagpapaalam sa kanya. Ang puting kisame at amoy ng disinfectants ang unang sumalubong kay Tala nang magkamalay siya. Sinubukan niyang gumalaw, subalit sobrang bigat ng pakiramdam ng kanyang ulo. Tala! Tala, gising ka na! Nalingunan niya sa tabi ng kama niya si Tori at Tamara. Mugto ang mga mata at may mga gasgas din sa braso at pisngi. Nakaupo naman si Tia Melba sa monoblock chair. Nakatulala at may hawak na rosaryo. Ang puno ko, ang ancestral house. Hindi nakasagot ang dalawa. Yumuko lang si Tamara habang si Tori ay muling humikbi. Bumukas ang pinto ng private room at pumasok si Kailos na gusot ang polo. Gulo-gulo ang buhok at bakas ang matinding pag-aalala sa anyo. Tala, I'm sorry. I just found out what happened.
I tried to. Manahimik ka, Kailos. May usapan tayo, diba? Nangako ka sa akin na walang makakagalaw sa lupa namin. Pero anong nangyari, ha? Putol na yung mga puno. Nilapastangan niyo yung compound namin. Habang hinahalikan mo ko kagabi, wala akong kamalay-malay na binabalak niyo palang sirain yung alaala ng pamilya namin. Tala, please, makinig ka na muna. Hindi! Sinungaling ka! Walang isang salita. Umalis ka na dito at wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Ayoko nang magkaroon ng kahit na anong ugnayan sa traidor na kagaya mo. Tamara, utang na loob. Itulak niyo yan palabas dito. There's no need for that. Aalis ako ng kusa. But I want you to know that I did not betray you. I tried to save it. Pero may mga bagay na hindi ko nahawak. At may mga taong mas mabilis kumilos kesa sa akin. The last thing I wanted was to see you broken like this. Pero kung ang presensya ko yung nagpapahirap sa'yo ngayon, then I'll go. Matapos siyang bigyan ni Kailos ng huling sulyap, lumabas na ito ng hospital ward. Nang makita ni Tala ang pagsara ng pinto, tumitig siya sa puting kisame. Pilit pinipigilan ng mga luha niya. Ngunit umagos pa rin ang mga yon nang maalala na naman kung paanong bumagsak ang puno na kasabay niyang lumaki. Ang makasaysayang puno ng sampalok kung saan sila unang nagkakilala ni Kailos San Martino. Maraming linggo ang lumipas. Gumaling na ang injury sa ulo ni Tala. Pero ang puso niya, sariwa pa din yung sugat. Sa halip na magmukmok sa isang sulok, ginugol niya ang oras sa pagsusulat ng horror scripts para lang hindi maalala ang tunog ng chainsaw at ang mukha ni Kailos bago siya nito talikuran sa hospital. Isang dapit hapon, kaharap na naman ni Tala ang screen ng laptop nang bumukas yung pinto at humahangos na pumasok sina Tamara at Tori. Tala! Napadaan kami sa compound. Inalis na dun yung mga nakatabing na tarpaulins at sakong nakapalibot sa bakod. Ano ngayon? Wala na tayong pake dun. Hindi na yun yung compound natin. Warehouse na yun ng mga greedy na businessman. Ang kaso, hindi naman warehouse yung nakita namin dun, Tala. May mga nakatanim ng puno sa paligid. Nakita ko yung puno ng mangga. May treehouse ulit sa itaas. Yung ancestral house nandun pa din. Hindi giniba. Wika pa ni Tori na nanlalaki yung mga mata. Sigurado ba kayo? Oo nga. Halika, sumama ka sa amin para makita mismo ng mga mata mo. Pagdating nila sa compound, nakatumpok na naman sa labas ang mga kapitbahay nila. Nagkakandahaba ang mga leeg at nguso. Hindi nagsisinungaling sina Tamara at Tori. Natatamnan na uli ng mga punong kahoy ang loob ng compound. Naroon na uli sa itaas ng mangga ang treehouse at ang lumang bahay. Matatag pa ring nakatayo sa gitna at napapalibutan ng outdoor bulbs. Totoo nga. Kaso, tignan yung maigi yung mga puno. Hindi na yun yung mga original na puno natin. Mga transplanted trees na lang. Yung matatandang puno na tinanim sa kung saan ay inilipat dito. Sabi ni Tala habang iginagala ang tingin sa buong compound. Oo nga no. Pero bakit? Bakit tinaniman ulit ang puno? Bakit hindi tinuloy yung bodega? Tanong pa ni Tori. Wala siyang maisagot sa tanong na yun ni Tori. Maging sila ni Tamara ay naguguluhan din sa nangyayari. Sa huli, nagpasya siyang ayain na ang dalawa na bumalik na sa paupahan ni Tia Melba. Subalit isang itim na pickup truck ang tumigil sa unahan at mula doon, bumaba ang taong isinumpa niyang hindi na gustong makita pa. Si Kailos San Martino na nakaputing t-shirt at cargo shorts lang. Sa kabila ng galit ni Tala sa binata, sumirko-sirko pa rin sa loob ng dibdib niya ang hangal niyang puso nang magtama ang mga mata nila. Uwi na tayo mga pinsan. Biglang sumama yung simoy ng hangin eh. Naging amoy sinungaling. Mataray niyang sabi, akmang aalis na pero hinarangan ni Kailos ang daraanan niya. Wait Tala please. Lumayas ka sa harap ko San Martino. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang magpapakita sa akin. Yes, I still remember that. Pero ikaw yung nagpakita dito, Tala. Napaawang yung bibig niya. Medyo napahiya. Sisinghala na sana niya ito ngunit mabilis itong tumalikod sa kanya. At may kinuha sa pickup truck. Isang pamilyar na dokumento ang hawak nito nang maglakad pabalik sa kanya. Here, take this. Titulo ng lupa nyo. Ano to?
Pampalubag loob dahil sa pagsisinungaling mo sa akin. Hindi kita nilinlang, Tala. Nagsasabi ako ng totoo na sinubukan kong pigilan ang plano ng kumpanya ng uncle ko sa lupang to. But he won't listen to me. That day when I brought you to my office, we had a fight about it. I threatened him. Kapag hindi niya pinatigil yung demolition dito, magre-resign ako, kukunin ko lahat ng investors na dinala ko sa kumpanya. I thought my leverage was enough to make him back down. Pero nagkamali ako. My threat backfired dahil minadali niya yung demolition order para lang ipakita sa akin na wala akong kapangyarihan sa kanya. Kaya ba, parang ang bad mood ng araw na yon? Nasabon ka niya dahil sa lupa namin? Oo. Pero naayos ko na ang lahat. Naibalik ko na sa pangalan niyo yung titulo. I made a deal with my uncle. I found a better location for the warehouse. And I bought this property back with my own money. I also quit the company, Tala. I'm done being a San Martino successor. Nagkaroon ng bara sa lalamunan ni Tala nang ilagay ni Kylo sa mga kamay niya ang titulo ng kanilang lupa. Ang lupa na akala niya ay magiging alaala na lang habang buhay. Iniwan siya saglit ni Kylos at may kinuha sa bandang likuran ng pickup truck. Pagbalik nito, may dala na itong seedling na nakatanim sa malaking paso. I grew this myself. Mula sa buto ng sampalok na nakuha ko nung araw na putulin nila yung puno mo. It's small and it will take years to grow, but I want to watch it grow with you. Let's create a new memories in this place, Tala. Where you literally first fell for me. I've fallen for you too. Kahit may pangil at pakpaka pa. Doon na natawa si Tala. Naalala kung paano siyang lumambitin sa puno para mapalayas ang lalaking nasa harapan niya. At ngayon, naroon ulit ito sa kanyang harapan. Nagkukumpisal, nagsusori, humihiling na magsimula sila ulit. Ngumiti si Tala, kusang humakbang papalapit kay Kylos. Kinuha mula dito ang paso na hawak at ipinasa kina Tamara at Tori na nanonood lang sa kanila. Fine, sige. Gumawa tayo ng new memories. At dito natin simulan, Kylos. Pagkasabi nun ay hinablot niya ang binata sa harapan ng t-shirt at sinunggaban na ang mga labi nito. Isang malalim at mapusok na halik ang binigay ni Tala dito, na para bang doon niya ibinuhos ang lahat ng galit, pait, at pananabik kay Kylos na hindi niya masabi gamit ang mga salita. Mabilis na gumanti si Kylos. Ang isang kamay nito ay humawak sa bewang niya, habang ang isa ay dumako sa batok niya upang palalimin pang halik sa kanya. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na sigaw ni Tori, dahilan para mapatigil si Tala at Kylos sa pagmukbang sa labi ng isa't isa. Kumuha ng mga tuyong dahon sa tabing daan si Tamara at itinapon sa kanila. Pati ang mga kapitbahay nilang animoy nanunood ng shooting ng isang teleserye ay nadamay. Nagpulasan ang mga ito. Ang iba ay natawa. Pweh! Mga siraulo talaga kayo. Baka may tae pa yan ng asong gala. Sikmat ni Tala sa pinsan. Natawa na lang si Kylos habang pinapagpag ang mga dahon sa buhok ni Tala. Tara na nga sa loob at nang maitanim ko na tong baby sampalo ko. Siguraduhin mo lang na mabubuhay natin to, Kylos. Gabi-gabi kitang aaswangin kapag hindi mo to napalaki ng maayos. Aaswangin mo ako? Good. I can't wait to see my beautiful manananggal again. Ngiti-ngiti na sabi ni Kylos. Kinuha ang kamay niya at pinagsumping ang mga daliri nila. Sabay-sabay silang naglakad papasok sa compound. Sa bawat hakbang nila, ramdam ni Tala ang paghaplos ng hangin sa balat niya. Tumingala siya sa mga bagong punong kahoy na nakapaligid sa kanila. Marahang isinasayaw ng hangin ang mga sanga ng mga yon. Tila kumakaway sa kanila. Hindi para magpaalam, kundi para sabihing, "Welcome home, pamilyang Katapang." Pagkalipas ng 2 taon, pinakasalan ni Kylo si Tala sa harap ng puno ng sampalok na ngayon ay halos kasing taas na ng dalaga. Si Father Seb ang nag-officiate ng kanilang kasal, habang sina Kap Willie at Uncle Ferdinand naman ang tumayong mga ninong. Habang nagkakasiyahan ng mga bisita sa harap ng ancestral house, humiwalay saglit ang bagong kasal, bit-bit ang isang bagong seedling ng star apple. Maingat yung itinanim ni Kylo sa tabi ng puno ni Tala. I couldn't wait to see this tree grow along with our baby Sky, Tala.
Saad ni Kylos habang tinatapik ang lupa. Tumayo ito at pagkatapos ay niyapos siya mula sa likod. Ang mga palad nito ay maingat na dumampi sa lumalaki na niyang tiyan. Sumandal naman si Tala sa dibdib ni Kylos. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa saya at pagmamahal para sa mag-ama niya. Love, sigurado ka bang hindi mo na itutuloy yung pangarap mong maging astronaut? 32 ka pa lang. Pwedeng-pwede ka pang lumipad pa outer space. Nope. I'm staying here on Earth, sweetheart. Hindi ko kailangan lumipad sa kalawakan para maabot yung mga bituin. The only stars that matter to me are here in my arms. I'm not going anywhere, Tala. I love you. And I'm never leaving this ground no matter what. I love you too, Kylos. Higit pa sa lahat ng mga puno dito sa compound. Magkayakap silang tumingin sa dalawang puno hanggang sa kumislap ang mga bituin sa langit. Ang parehong mga bituin na naging saksi kung paanong ang manananggal ng barangay Tusok ay nahulog sa piling ng dayuhang mula sa Maynila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tala at ni Kylos. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.